Grabe, di ba? So, marami na bang natutunan? Ayan. So, patingin nga ako ng mga nag-comment dito. Ayan, ang dami natutunan na. Ang gagaling din kanina ng mga kumanta. Talentado talaga, no? Pakitype nga ng number one kung loud and clear ako. Type number one, please. One, one, one. Ayan. So, gusto ko makita kayo lahat eh. Ayan. Kitang-kita ko na kayo. Tinitingnan ko kasi kung sino yung mga open camera. Ayan, ang daming naka-ano, ang daming mga ano ba to? Mga OFW ba tong mga naka-off cam? Kasi sayang naman pag naka-off cam kayo, hindi ko makikita ang kagandahan nyo. Kasi pag nakikita ko yung mga kagandahan, kagwapuhan nyo, ma-sharean kayo ng blessings talaga. Di ba? Kaya mag-open camera kayo. Gusto ko kasi pag nag-share ako, lalo ng buhay ko, i-share ko. Gusto ko kitang-kita ko kayo eh. Ayan! So, huwag na natin patagalin. Thank you so much sa ating mga master host. Siyempre, hello po sa ating mga business partner all over the world. Hello po sa inyo lahat. Bawal open cam. Ano daw sabi dito? Bawal open cam? Katabi si Madam baka masapak. Sige. Okay lang yan po. Coach SFI Ophelia. It's okay po. No worries. Kino-consider po namin yan, lalo ng mga OFW. Pero pag nandito ka sa Pinas, grabe, magbukas ka ng cam. Okay, Master DJ, ano na, ready na ba yung slides natin dyan? Asa ng ating poging-poging Master DJ? Ayan! Ayan, kita nyo ba yan? Who is Rosal Magnaye? Busy po, Master. Kasama ko, boss ko. It's okay po, sige lang po. Ayan, sino nga ba si Rosal Magnaye? Pakitype nga ng number 2 dyan kung may nakakakilala na sa akin dito. Number 2, para malaman ko lang kung sino yung mga nakakakilala na. Ayan, pag nakasampu na, okay na pala eh. Kilala niyo na ako. Okay. Kakanti pa din naman. Anyways, okay. So, marami nang nakakakilala sa akin. Ngayon naman, pakitype naman po ng number 8 sa mga hindi pa ako kilala. Dami din ah. 8, 8, 8, 8. 8, 8. Ang ganda ng number 8, no? Infinity. Infinity. Speaking of infinity, walang katapusan. Ang ating pong blessing dito is walang katapusan. Kaya happy Valentine's po sa inyong lahat. Ayan. So, who is Rosal Magnaye? Next slide po. Ayan. So, kung nakikita nyo dyan yung may bilog po na red. Ayan. Ako po yan, nung that was 7 years old. Ako dyan, yan. Then, nakikita nyo naman, ako po ay hindi lumaki sa maayos na pamilya, sa maginhawang pamilya. Laki po talaga ako sa hirap. Isang kahig. Ano yung kasabihan natin dito kapag isang kahig? Pakitype nga dyan. Anong kasunod doon? Isang kahig, 5 toka. Isang toka. Sa amin po talaga, pag sinabing isang kahig, 10 toka talaga. Kasi ibig sabihin, sobrang hirap po talaga ng buhay. So ako po ay nakatapos ng high school. Nung ako po ay nag-aaral, elementary, high school, ako po ay namumulot ng basura. Ayan. Halata po ba? Ayan. 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 So ako po ay namumulot ng basura. Nung ako po ay elementary and high school, ako po ay naglalabandera, nananahi ng mga kortina. Kung familiar po kayo sa lilip ng kortina, yung pinaka-design ng kortina, yan po ay tinatahi ko. Pag ako'y nakatapos ng isang ganon na pa-curve, may piso na ako. Hindi po halata, Master, na galing sa hirap. Siyempre po, yes, Prof. G. Idel. Siyempre po, ang nakikita niyo po ngayon ay may resulta na because of ng ating community. Sinunod ko lang po yung ating sistema at saka yung top 5 essential to success. Ayan, yung tinapik po kanina. Ayan, so bakit may banana queue dito? Ang sarap, di ba? Kasi ako po ay naglalako din ng banana queue. Ayan. So, then ako po ay napunta sa Laguna. Bago po ako napunta sa Laguna, ako po ay dating tindera sa palengke. Ayan. Ako yung laging nagsasalita doon na, ate, bili ka na dyan. Anong hanap mo? Pili na po kayo. Ayun. So, yun yung naging trabaho ko noon. Then, 16 years old ako, mag-17, nag-decide ako pumunta ng Laguna, naghanap ako ng trabaho, nag-sales lady po ako sa Lianas Department Store. Then,
Then dito, makikita niyo yung naka-telepono ako dyan. Ayan, nasa ano ako dyan nasa receptionist ako. Actually, ako po ay sa factory worker, sa packaging. Yan, nagpapack po kami ng mga finished good. Ayan, so yun po yung trabaho ko before na kaya po ako napalipat sa receptionist kasi po ako po ay nanalo sa pageant. Ayan. So gumanda, maganda naman talaga. Char. Ayan, nanalo po ako sa pageant. And then nilipat po nila ako, pinromote po nila ako as receptionist under ng HR department. Akala ko noon, masarap magbihes ng nakapalda kang maiksi, tapos nakatakong ka, tapos naka-corporate attire ka. Pangarap ko kasi yun kahit high school graduate ako, pangarap ko yun. Parang ang taas-taas ang tingin ko sa mga staff, sa mga office girl, mga ganon. Na-promote naman ako, kaso habang tumatagal, ang daming derogatory comments sa akin na bakit ako nasa HR department, hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral. Bakit ako nakasuot ng ganon, hindi naman ako magaling mag-English. Bakit ako tinapat sa receptionist, Batanggenyo naman ako, probinsyana naman ako. Ayun, ang daming comment, pero ang sakit lang po kasi ang simpleng pangarap ko na nangyari, hindi pala ganun kadaling panindigan kasi may mga tao talaga sa paligid natin na hindi maniniwala sa'yo na ibababa ka talaga at ibababa, di ba? So, ayun, yung naging trabaho ko doon, hanggang sa nag-resign na lang ako, lumipat na lang ako ng iba't ibang company. Halos 5 years po akong empleyado na walang nangyari sa buhay ko. Ni gulong ng bike, hindi po ako nakabili. Diba? Masipag, pero hindi kasi nakadesign sa pagyaman yung ginagawa ko. Hanggang sa yon, umuwi na lang po ako ng Batangas. Ayan, nag-manicure po ako, nag-pedicure, nag-foot spa. Ayan, sa mga gusto magpamassage dyan, syempre, bali-bali na yung buto nyo kasi hindi na ako sanay. Ayan. So, syempre, pag nagpamassage kayo sa akin, time na kasi yung babayaran hindi na 500 pesos. 5,000 pesos isang oras. Anyway, ayan. So, yun yung buhay ko before ako na-involve sa ganitong klase ng negosyo sa ating industry. Guys, nung nakita ko tong business natin, na-discuss sa akin, ang sabi ko sa sarili ko, hindi ako marunong yan, hindi ako magaling dyan, high school graduate lang ako, hindi ako matalino, walang mayaman sa pamilya ko. Lahat ng negative na lang ang nasabi ko sa isip ko. Pero, may natira sa isipan ko kung bakit nagpatuloy ako. I-type nyo nga dyan kung ano. Magbabasa ako para nakikita ko kung nandyan ba kayo. Type nyo sa akin kung ano ba yung nakita ko. Kahit ano na lang ang i-type nyo dyan. Sige, type nyo dyan, ano? What? Ano? Ayan, isa pa nagtatype pa. Gising pa ba kayo dyan? Ayan, huwag kayong kukurap. Diba? Titigan nyo lang ako para mas ma-absorb nyo yung lahat ng sinasabi ko. Guys, sa kabila ng napakaraming negative na naisip ko, may natirang positibo. Ang sabi ko, tuwan-tuwa ako dito kay MDI Natividad, focus na focus talaga siya. Ang sabi ko sa sarili ko, maganda naman ako at sexy. Pwede na, di ba? Ayun. So, may natira. Anyway, charot lang yon, pero totoo naman. Anyway, sabi ko sa sarili ko, hindi na nga ako magaling, hindi na nga ako marunong, hindi na nga ako matalino, high school graduate na nga lang ako, hindi na nga ako, wala na nga mayaman sa pamilya ko. Bakit hindi ko pa susunggaban yung ganitong klase ng opportunity na kayang makapagpabago ng buhay ko? Di ba? So yun, to cut the long story short, yun ang ginawa ko. Ginarab ko tong opportunity na ito. Ginawan ko ng paraan. Nangutang ako, pinag-aralan ko tong negosyong ito. Next slide tayo. Nung pinag-aralan ko tong negosyong ito yung nangyari sa akin. I never imagine na magkakaroon ako ng mga ganitong grupo, na mag-speaker ako, na magtuturo ako kung paano yumaman, kung paano na bagong buhay. Pero because of this business, nangyari po yan sa akin. Di ba? Next slide, pakita natin. Ayan, so, meron dyan ito sa Hong Kong, sa Macau. Iba-iba pong ano yan, may iba't ibang bansa po dyan. Then lumaki na lumaki yung grupo. Hanggang sa dumami ng dumami, bata, matanda, all walks of life. Naniwala po sa atin. Siyempre, next po tayo.
At syempre, hindi lang naman ako kumikita dito. Marami na rin kumikita dito under my organization po. Next tayo. Ayan. So, ito po yung naging first car ko after 8 months doing business na seryoso. Seryoso po ha, seryoso. Kasi kung gusto mo talaga magkaresulta dito, seseryosohin mo talaga tong negosyong ito. Dapat yung ginagawa mo is makakapag-contribute talaga sa pagkuha ng pangarap mo. Dapat wala ka ng ano kasi, 'di ba? Kanina tinapik ni Master Josette yung mga top 5 essential to success, 'di ba? So ito po yung direct upline ko. Very thankful po talaga ako, guys. Kung iniwan ka man ng upline mo ngayon, kung wala sa tabi mo ngayon ng upline mo ngayon, dapat sa puso mo may attitude, gratitude ka sa kanya. Dapat lagi ka nagpapasalamat sa kanya kasi kung wala siya, wala ka din dito. Kaya always be thankful. Okay? Maliwanag po ba yon? Next tayo. At ito ang napakaganda. Kasi nakakarating ako ng iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Sagada, Mount Pinatubo, Baler, 100 Islands. Ayan, next. Boracay, trip to Palawan, di ba? Tingnan nyo naman, oh. Di ba? Ang sarap dyan. Ito pong Boracay na ito is company po siya. Company trip po siya. More than 300 distributor. Ayan, I think. Ayan. So, next po tayo. Zambales, Bohol. Ayan. So, sa Bohol, kasama ko na yung baby ko. Ayan. Kasama ko din yung ate ko dyan na nag-for good from Taiwan. Next po tayo, di ba? Time freedom. At syempre, hindi lang naman local. International din. Galing tayo ng Malaysia, Singapore. Next tayo. Then, syempre, isa po ako sa more than 500 distributor na pinadala po ng ating company sa Hong Kong. All expense paid with pocket money pa. Sobrang sarap. Kasi bakit? Sa 5-star hotel kami nagstay, kain, tulog, gala. Grabe, sobra. Ang sarap, ang saya. Kung sineseryoso mo tong negosyong ito, ibibigay naman sa'yo yung deserve mo eh, no? Next tayo. Siyempre, Taiwan. Actually, nakailang balik na ako ng Taiwan. Itong trip na to, solo na lang ako nito. Eto. Kasi may mga leaders ako dyan. Ako lang talaga mag-isa. Pumunta ako dyan. 9 days ako dyan. Ganun ako kaseryoso na tumulong talaga sa mga leaders. Diba? Next tayo. Actually, pabalik-balik na kami sa Hong Kong, sa Macau. Kung kita nyo dito yung yung nakadress ako na yellow, flex ko lang. Nakadress ako na yellow, di ba? Ang sexy, char. Ayan. Yung white shoes dyan, na Nike, pangarap ko kasi yan. Sobrang pangarap ko talaga yan. Sabi ko, gustong-gusto ko magkaroon ng shoes na white na Nike. Actually, sa Hong Kong ko pa po yan binili. Worth 8,000 pesos, di ba? Ang sarap. Flex ko lang, masaya lang kasi nakuha ko yung mga simple goals, di ba? Next tayo, ayan sa Macau, maganda dyan. Babalik ulit ako dyan. Next tayo. At syempre dito lang, eto pandemic to pero nakakagala kami ha. Sa Batangas lang naman to. Sa Pico de Loro, next tayo. Ayan, pandemic din to. Nakakagala talaga kami. Ayan, Mount Kulis, Tanay Rizal, ayan. Explore, reconnecting sa nature para mag-recharge. Importante pa din na nagre-reconnect tayo sa nature, no? Kasi para ma-recharge tayo. Para hindi tayo ma-drain. Next tayo. Siyempre, Lago de Oro, ayan, kasama kong baby ko. Nag-ano kami dito. Anong tawag dito? Wakeboarding ba to? Sa water, ayan. So, na-experience ko yan. Siguro nakawalong try ako dyan. Tumba ako ng tumba. Pero after nun, nakarating na ako sa gitna. Then after nun, nakarating ako sa dulo. Parang negosyo natin. Try and try lang. Para pag sinubukan mo ng sinubukan, mamamaster mo din yan, makukuha mo din yung success mo. Next tayo. Lian, Batangas. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam kung ikaw may anak ka, single mom ka. Kaya ka nagpapakahirap, I know. Gusto mo makasama yung anak mo. Di ba mas maganda na habang bata pa lang kayo, nakakapag-banding na kayo. Di ba? Hindi yung sa mga OFW, saludo po ako sa inyo. Kasi sobrang tiniis nyo yung mga anak nyo na nandito sa Pinas, na talagang may nag-aalagang ibang tao samantalang yung ibang OFW dito, ibang bata ang inaalagaan nila. Dapat, pabilisin nyo talaga na maging successful kayo dito para makauwi na agad kayo. Next tayo.
Ayan, 'di ba? Ang sarap. Sabi ko sa sarili ko, akala ko mga artista lang yung ano, nakakaranas magyate. Yung mga mukhang artista rin pala pwede, 'di ba? Ayan, mukhang artista tayo eh. Dito sa ating community, magiging artista talaga tayo. Maniwala kayo kasi gaganda ka dito, yayaman ka, ang sarap ng buhay. Next tayo. Bicol. O, di ba? Pa-Bicol-Bicol lang yan. Ayun nyo, yung hindi ko nakita na perfect yung ah, anong tawag dito? Itong bulkan na to. Pero may ulap eh. Pero maganda dyan, sobra. Then ito sa Green View, sa nag-ano kami, ATV ride. Maganda experience. Next tayo. Karamoan. Sabi nila, yung Karamoan daw, parang Batanes. Pero gusto ko pa rin, nasa bucket list ko pa rin yung makarating ng Batanes. Etong tinatayuan kong tong rock na to, sobrang talas niya. Masakit siya kapag nahawakan mo, dapat may gloves ka talaga. Bago ka makaakyat dyan, sobrang tarik. Kung sa Batangas, sobrang taas. Sobrang hirap. Pero pag nakarating ka na dyan, ay worth it naman. Ang ganda ng makikita mo. Next tayo. Ayan, syempre with family, nagpunta po kami ng Baguio and vegan. Sobrang napagod po ako dyan kasi ako po talaga ang driver. Hindi po kami kumuha ng driver. Kasi gusto ko ma-experience yung long drive. Nag-drive ako papuntang vegan. Then, nakarating kami ng umaga doon. Then, after lunch, nag-lunch lang kami doon. Then, after lunch, baba na kami, papunta kaming Baguio. Ang sarap. Sobrang maganda yung experience na ano ko na naman yung sabi, kaya ko pala mag-drive ng mahaba, ng matagal, ng ilang oras. Ayan, with family na yan. Next tayo. Banawi Rice Terraces. Ayan, napakaganda talaga. May nature lover po kasi ako. Kaya mapapansin nyo, puro bundok, puro nature yung pinupuntahan ko. Next tayo. Next slide, please. Ayan, okay pa ba kayo dyan? Paki-comment ka ng number. Mag-heart-heart nga kayo dyan kung okay pa kayo dyan. Gising pa ba? Oh, heart nyo naman yan. Heart-heart kayo. Comment kayo ng heart. Ayan. Diba? Ang bilis ah. Yan. Para alam kung nanonood pa kayo. Eto, napakalupit nito. Gusto ko uling bumalik na Sagada. Ang MHA community, meron tayo niyan, di ba? Napakaganda talaga. Sagad sa ganda ng Sagada. Tapos ang lamig dyan. Basta sobra. Babalik at babalikan mo talaga dyan. Eto, kung mapapansin nyo, ito ay sa loob po ng kuweba. Nagsipilanking po kami dyan. Sumaging cave ata yun. Hindi ko na sure. Pababa po siya ng pababa. Kuweba po siya ha. Pababa siya ng pababa. Sobrang labig sa ilalim. Then, ito yung makikita mo. Mga rock formation na hindi siya man-made ha. Nature talaga siya. Natural po talaga siya. God creation po talaga siya. Ayan. Ayan, sobrang ganda dyan. Pagbalik namin dyan, mas maganda. Sama-sama na tayo. Next po. Ayan, syempre proud akong single mama ko. Kasi nagkaroon ng direction yung life ko, nagkaroon ng kulay yung life ko because of my son. 'Di ba? Kasi the moment na pinapaganda mo yung buhay mo dito, pinapaganda mo yung buhay ng anak mo. No, hindi mo papagandahin yung buhay mo because dahil sa sarili mo lang. Pinagaganda mo kasi para sa anak mo, para sa magulang mo, para sa pamilya mo. Kaya dapat maging proud ka kung anong meron ka ngayon. Single mom ka, iniwan ka, okay lang yan. It's okay. People come and go. Pag may nanatili sa'yo, it's a blessing. Pag may nawala sa'yo, it's a lesson. No? Okay ba yon? Next tayo. Ayan. Hello, SFI Divine. Oh, tama po, Master. I'm so proud din po. Okay. So, ito yung mga na-attendan kong gala night. So, hindi pa siya kompleto. Ito yung first gala night ko. Itong nasa dulo. Pansin nyo naman, neneng-nene pa. Then, itong nasa pangalawa, yung may dala akong certificate, na-awardan po ako ng Most Outstanding Leader sa buong Batangas, sa Diamond Hotel, sa Manila. So, nagulat din ako, na-awardan ako. Then, sino ba tong naka-pink na to? Paki-comment nga kung kilala nyo yan, yung naka-pink na yan. Sino yan? Sige nga, sino yan? Si Cinderella daw. Si Snow White daw. Si Marian Rivera daw. O, sino ba yan? Si Sleeping Beauty. Tama ba? Si Sleeping Beauty yan eh. Ikaw po. Sinong princess yan?
Si Marian pa to. Asaway kayo ah. Walang nakakakuha ng sagot ah. Sino yung ginaya ko dyan? Si Princess Sophia. Si Snow White. Hindi, si Snow White. Ayan, si Sleeping Beauty yan. So kasi bata pa lang ako, gustong-gusto ko na magaya siya. Dahil nagkaroon kami ng ng cosplay, costume, ayan, ginaya ko talaga siya. Si Lola Basha. That's good. Coach Peter Bantige, nice one. Then ito yung umattend kami sa Montecillo Hotel, kasama ko yung anak ko. Ayan, 'di ba? Slay the leg. Then ito after pandemic naman to yung nasa dulo, naka-blue ako. Ayan. Sleeping Beauty. Shout out po. Hello, hello. Next slide tayo. At ito na. Pandemic result. Kumita ako ng 124,790 in just wala pang 1 month yan. Then 4 days income, 10,750. 7 days income, 17,000. 8 days income, 22,000. 7 days income, 7,385. 26 days income total of 58,373. Online lang po yan kasi pandemic result. Next. Pandemic result, 8 times 1, 8, 14,400 in just 1 day. Next po tayo. Pandemic result, so bakit may first account, second account? Kaya mas maganda po talaga marami kayong account. First account, 5736, then 18. Next tayo. Pandemic result, 22 days income, 89,293.33. Diba? Ang sarap humataw sa online. Sundin nyo lang yung sistema at ibibigay talaga sa inyo yung gusto nyo result. Next po. Pandemic result, dito? Face shield. Ayan, naka-face shield pa tayo. 26 days income, 78,394. And even my son, kumikita po siya through my effort. Diba? Kaya kung ikaw, may anak ka, i-member mo na rin. Ihataw mo na rin. Ayusin mo na para secure ng future niyan. Next tayo. Pandemic result, January 2022, 44,622. Then, January to, then February 2. Magkasunod lang, nag-encash ako ng 99,699. Ayan, pandemic result po yan ha. Naka-face mask pa. Next po tayo. Pandemic result, nakabili po ako ng 350 square meter sa amin, sa lola ko po, kung saan dun ako lumaki, kung saan dun ako namulot ng basura, kung saan dun ako nangamuhan, kung saan dun ako naglabandera, bumili po ako ng 350 square meter, pandemic result worth 1 million po iyan. Next tayo. Pandemic result, nakabili po ako ng cash na MacBook, iPhone 13 Pro Max, then iPad Pro 10.5 inch. Ayan. So, pandemic result po lahat yan. Next po tayo. Actually, balik mo nga, Prof. Actually, itong gadget na to, itong MacBook ko 112,000 na. Itong iPad ko 64,000. Itong iPhone ko 98,000. Kung isusumahin mo siya, bakit ako nag-invest sa gadget? Kasi, business yan eh. Hindi naman yan liabilities. Asset yan eh. Magpapasok yan ng pera. Next tayo, next. Then, this is my result, December 2023, 306,968,000. February 2024, 133,272. Diba? Ang lupit. Sarap mag-ahataw, no? Sarap sa business na to. Seryosohin nyo lang. Next tayo, next. Ayan, so, Be Light Empire founder, Millionaires Club member, Global Ambassador Prime, multiple travel qualifier, international, car achiever ang inyong lingkod. Next tayo. At syempre, ayan, so hindi ito napalitan. Marami na po kami sa Be Light Empire. Luma lang slide ko. Next. Ayan, so may mga training tayo niyan. Thank you so much sa ating MHI community. Next, Prof. Ayan, so maraming mga travel with MHI community. Next tayo, Prof. Ayan, ano nga to? PDT, Personal Development Training pa to, year 2024. Next tayo. Attend kayo ng mga ganyan training, mga marketer, mga full-timer, huwag kayo magpapawala dyan. Kasi yan yung magpapamold sa inyo. Yan yung magiging magaling kayo talaga na leader sa mga training na yan. Next tayo. Ayan, so ang dami mga trainings.
Napakapalad natin, napakaswerte natin kasi meron tayong sariling sistema. Yung iba nga, naghahanap ng sistema na ganito. Tayo meron na. I-ano nyo lang, i-maximize nyo lang yung ating system. Kasi pag na-maximize nyo yung sistema na meron tayo under MHI community, grabe, ibang result ang ibibigay sa'yo. Next tayo. Next, Prof. Ayan. Lifestyle. Bakit kailangan may lifestyle tayo? May mild age tayo? Kasi, yan yung, bakit kailangan na, yung iba kasi sinasabi, bakit kayo nagpo-post ng mga ganyan, pineflex nyo? Kasi ito yung lifestyle natin. Ito yung nature ng business natin. Yung mga na-achieve nyo, yung mga simpleng bagay, i-post nyo yan. Kasi dyan tayo makaka-encourage din ng tao para mapakita natin sa kanila kung gaano kagaan yung buhay natin na nandito tayo sa industry ng MLM, di ba? Lifestyle, bakit ko pinost to? Kasama ko yung anak ko, ayan, mga ganyan-ganyan. Then, itong sapatos kong to sa Nike, 11,999 to be exact. Sa Park Outlet, ilan ba yung binili ko dyan? Then, itong anak ko, pasaway to eh, ang mga bata pala, ang bilis lumaki ng paa. Yung kabibili mo lang ng sapatos ngayon, after 1 month, wala pang ang isang buwan, humaba na agad, bili ka uli ng sapatos. Eh, ang sapatos ng batang to, hindi naman nababa ng 4,000, 5,000 yan. Tapos nung mamaya may Hong Kong Macau pa kami, kukwento ko. Next po tayo. And lifestyle, syempre. Yung mga makarating ka sa mga gandang tanawin kasi may kasakyan ka naman. Next tayo. April 2024 travel, ayan. So, ang anak ko kasi nag-13th birthday siya. Teenager na siya. Sabi niya sa akin, Mami, gusto ko mag-travel. Gusto ko sumakay uli ng airplane. Okay, sige, book tayo. Nag-book po ako niyan. April po yan, 2024. Next tayo, nakasakay sa airplane. Ayan, kita nyo naman yung ngiti ng anak ko, no? Sabi nila, hindi daw importante ang pera. Pero, alam nyo, sa totoong buhay, sa realidad, ang nakakapagpangiti na po sa mga tao ngayon yung pera eh. Hindi ko naman nilalahat. Meron pa rin namang hindi nabibili ng pera kung yun yung prinsipyo mo. Pero sa panahon ngayon, kung wala kang pera, mapapasaya mo ba yung anak mo? Mapapasaya mo ba ang mga pamilya mo? Mapapag-aral mo ba sa mga mamahaling school ang mga anak mo? Mabibilang mo ba ng magagandang laruan, damit ang mga anak mo? Mapapagamot mo ba yung nanay mo, yung tatay mo na nagkasakit kung wala kang pera? Hindi, di ba? Kaya importante talaga ang pera. So kung makikita nyo dyan, ito sa nakataas yung paa ko, ito yung 360 degrees na restaurant sa taas. Yan, meron dyan. Ito yung tower sa Macau. So kumain kami dyan. So, rotating restaurant talaga siya, umiikot. Kita mo yung buong Macau. Sobrang ganda dyan. So, pricey din yung pagkain dyan. Ayan, next tayo. Then, nagpunta kami ayan, so marami kaming nilakad sa Macau, gala-gala, sa Parisian, sa Venetian. Ayan, next tayo. Ayan, ganda dyan. Sobra. Next tayo. Macau po yan. Ito maganda. Ang anak ko kasi mahilig siya swimming pool. Bata yan eh. So, ang pinili po naming hotel dyan is yung 5-star hotel na ang isang araw po isang gabi is 27,000. Para lang makapag-swimming po kami. Then, syempre, wala naman akong dalang swimsuit nun. Bili na lang din kung saan madaanan doon. Ayan po yun. So, may mga friends po kaming kasama dyan. Next po tayo. At syempre ito napakagandang kwento nito, itong Disneyland na to. Ang ticket po dito is 5,000 pesos para alam nyo po. Ayan. So, ayan, tuwan-tuwa siya kasi nakapasok siya dyan. Actually, ayoko nang pumasok dyan kasi sawan-sawa na din naman ako, nakailang balik-balik na ako dyan. Pero dahil may anak ka, no choice ka, papasok ka pa din. So, tig 5,000 kami ng ticket, di naman pwedeng isa lang. So, next tayo, may kwento ako dyan eh. Yung ice cream na yan. Sabi ng anak ko, Mami, gusto ko ng ice cream dito sa Hong Kong. Ano ba pinagkaiba ng ice cream sa Hong Kong at sa Pinas? Sabi ko, sige, try mo. Binigyan ko siya ng pera, yung Hong Kong dollars. Grabe, nung kinumpute ko, 1,200 pesos. Sabi ko, anak, kamahal naman ang ice cream mo. Pengi nga ako niya, patikim nga, parehas lang naman. Alam mo yung ice cream sa sa 7-Eleven na puti. Yung tig 15 pesos. Napakamahal niyan. Pero anyway, masaya naman siya. Diba? Nakapag-picture pa kami. Sino ba to? Si Minnie Mouse? Si Mickey Mouse? Anyway, hindi ko kilala. Ayan, pero tuwan-tuwa ako talaga. Okay, yung tuwan-tuwa. Yung anak ko ayaw. Next tayo. Ayan, di ba? Yung anak ko ayaw ng mga ganyan-ganyan pa heart-heart ng ganyan. Nakukornihan siya. Gusto ko pa nung baby siya.
Ayan, si McDo po. Mickey Mouse kasi lalaki. Ah, okay. Mickey Mouse pala. Sorry naman. Sa McDonald's, masarap din po. Ah, oo, yung white sundae sa McDonald's. Yes, na-try ko yun. Next tayo. Tapos nanood kami ng show dyan na. Oh, ito. Result. 2024, July 2008. July 18. 157,000. Ayan, 157,763. Next tayo. Result po yan. Ayan. Bakit may picture ako ng Alliance in Motion Global na ID? Kasi ito yung naging passport to success ko. Di ba may passport tayo para makasakay ng airplane? Ito kasing ID na yan, yan yung naging passport to success ko. Na kung wala yan, kung hindi ako nag-start dito sa Empowered Consumerism, sa Alliance in Motion Global, lahat ng pinakita ko sa inyo kanina, hindi ko yan makukuha. Hindi mangyayari sa akin yan. Kaya, the moment na pinasok mo tong negosyong ito, wag mo na pakawalan, wag ka na magpapetiks-petiks pa. Yung mga nararanasan mong mali, pangit, okay lang yan, normal lang yan. Nung wala ka pa naman dito sa business na to, mas malala pa nangyayari sa'yo eh. Ang maganda nga lang ngayon, may nararanasan ka, pero positive mind ka na. Hindi ka na mahihirapang mag-handle ng mga situation na meron ka, di ba? Next tayo. Ayan, may transformation from single mom, dating masahista, manicurista, pedicurista, dating tindera, factory worker. Naging milyonaryo po dito sa Empowered Consumerism at syempre nagkaroon ng brand new car at mga properties at marami pang iba. Next po tayo. Ayan, ito yung past ko. Ito yung present ko. Ang tanong, alam mo na ba yung future mo? Paki-comment ka dyan kung alam mo na yung future mo. Kapag sineryoso mo tong negosyong ito, for sure ako, alam mo na yung future mo. Ano yung future mo? Doon ka pupunta sa success. Pero kapag hindi mo sineryoso tong future mo, itong ginagawa mong to, I'm sorry to say, mababagal yung resulta mo. Kaya dapat seryosohin mo talaga. Diba? O, mag-comment kayo dyan. Alam mo na ba ang future mo? O, alam mo na ba ang future mo? O, wait lang ha, baka ako ang future nyo. Wait lang. Wait lang. Oh, yung future nyo, yung success. Ayan. Yung iba kasi hindi ko alam kung nakikinig ng ayos o nakatulala na lang nakanganga eh. Di ba? Yung mga lalaki dyan. Ayan, di ba? Ayan. Alamin mo yung future mo. Masasagot mo naman kasi yan kapag alam mo sineseryoso mo itong negosyong ito. Next tayo. Your mind is like a magnet. If you think of blessing, you attract blessing. If you think of problems, you attract problems. Always think good thoughts and stay positive. Mag-iisip ka din lang naman sana yung positive na. Huwag ka mag-iisip na ang pangit kasi yun yung maa-attract mo. Next. Ayan, 3 stages of life. Mga kabataan ngayon, teenagers, meron kayong energy, meron kayong time, pero wala kayong pera. Pero dito sa Powered Consumerism, dito sa ating community, paki-click po, Master DJ. Bibigyan ka namin ng idea para magkaroon ka ng pera habang bata ka pa. Para pag nagkapera ka, makakapag-payback ka na agad sa mga parents mo. Sa mga adults na nandito, meron kayong energy, meron kayong pera, pero wala kayong oras. Kasi bakit? Nakatali kayo sa mga trabaho ninyo na hindi naman magbibigay talaga ng pangarap na gusto ninyo. Tandaan nyo po, old habits won't bring you result. Kapag paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay at wala kang ginagawang pagbabago, huwag kang aasa na may mababago sa buhay mo. So, do something today that your future self will think for. Ano po? So, gagawa kayo ng bago. So, elderly people, yung mga may edad na dito, hindi pa po hulian lahat. Meron kayong time, meron kayong pera, pero wag nyo sabihin na wala na kayong energy. Yes, acceptance na wala kayong energy. Pero, wag nyo na, sa mga kabataan na nandito, wag nyo nang antayin yung panahon na magsisisi talaga kayo kasi hindi nyo agad ginarab, hindi nyo agad sineryoso tong opportunity na ito. Sa mga nandito na may edad na, wag po kayong mag-alala. Kasi hindi naman po kailangan ng super energy dito. Bakit? Nasa online system na po tayo. Kung ikaw may edad na, hanap ka ng mga kabataan. Lahat ng leader mo puro bata. O di ba kahit wala ka ng lakas, malakas pa din yung network mo. Kasi puro kabataan yung kinukuha mo. O next tayo. Okay. Saan ka dinala ng galing mo? Pwedeng nakasurvive ka lang? Ayan, sige, pakita. Ayan. So, survival stage, ikaw yung tipo ng tao na umaasa sa sahod mo. Pag wala kang sahod, pag wala kang trabaho, wala kang sahod. Ikaw yung tipo ng tao na nakakaraos lang araw-araw. Na, pag ito yung tipo ng tao na nasa no work, no pay kayo, no? Pero pwede naman na ikaw ay nasa success. Maaring ikaw ay magaling.
Dahil ikaw ay college graduate, ikaw ay matalino, mataas ang posisyon mo, manager ka, supervisor ka. Pero ang tanong, sino na ang natulungan mo para maging successful? Tanong, di ba? Magaling ka, syempre, ikaw magaling lang. Ikaw lang yung nakakaranas ng sarap sa mga pinaghihirapan mo. Dito po sa Empowered Consumerism, dito sa ating ginagawang negosyo, nandito tayo lahat sa significance na kung saan magiging channel ka ng blessing sa ibang tao, na yung mga tao na nawawalan ng pag-asa, yung mga tao na madilim na ang buhay nila dito, kapag ang mission kasi natin dito is matwist yung mind nila na may ganitong klase ng negosyo na pwedeng makabago ng buhay nila. So yun yung mission natin, lagi niyo pong tatandaan, mission natin na matwist yung mind nila na may ganitong klase ng negosyo. Ang buhay mo is magiging significance na kahit wala ka na sa mundong ito, marami pa rin magpapasalamat sa'yo. Ang tanong, saan nyo ba gustong makarating na level? Mananatili ba kayo survival, sa success, o sa significance ang gusto nyong maabot na level ng buhay mo? Paki-comment nga po dyan. Survival, success, or significance? Parang iisa nag-type. Ayan. Okay. I know lahat naman talaga nasa significance na. Kasi ikaw yung tipo ng leader na nag-iisip kung paano ka makakatulong. Siyempre, tulungan mo muna yung sarili mo bago ka tumulong sa iba. Okay? So, next tayo. Oh, results don't lie. Okay. Anong meron ka ngayon? Deserve mo yan. Kung ano yung ginawa mo nung last year, balik muna tayo. Kung ano yung decision mo nung last year, yun yung naging resulta mo ngayon. Deserve mo yan. Kung masaya ka, deserve mo din yan. Hindi ko alam kung anong resulta mo ngayon, hindi ko alam kung anong sitwasyon mo ngayon, pero isa lang ang masasabi ko. Yung decision mo dapat na gagawin everyday is magbe-benefits ang future mo, yung present mo. Okay ba yon? Next tayo. All we want is time freedom and financial freedom. Dito lang po yan natin makukuha sa Empowered Consumerism sa ating community. Siyempre, next tayo. Pipili ka lang naman eh. Sayang, sana pala, a dream come true, buti na lang. San po kayo dyan? Sayang, sana pala, o buti na lang? Sayang, sana pala, naniwala na ako na dapat sineryoso ko na agad yung negosyo. Sayang, sana pala, hindi ako nagduda. Sayang, sana pala, nilaksan ko yung loob. Or, buti na lang, pakiclick ako ng isa, Master DJ. Buti na lang, sineryoso ko tong negosyong ito kasi nagkakotse ako. Nakabili ako ng properties, nakabili ako ng mga gusto ko, nagkaroon ng time and financial freedom, nabibigyan ko ng masarap na buhay yung anak ko. Diba? Ang sarap ng ganon. Saan ka dyan? Sa sayang, sana pala, o buti na lang. I know lahat ng pipiliin nyo, buti na lang. Next tayo. Siyempre, kung pinili mo yung buti na lang, nag-decide ka na din naman na pumasok sa negosyong ito, mag-decide ka pa rin na gawin ng seryoso ang negosyong ito. Trabahuhin mo ngayong oras na to, sa mga susunod, wag kayo mag-aaksaya ng oras kasi ikaw ay magiging channel ng blessing sa ibang tao. Next tayo. So, yun po. Maraming salamat. Tapos na po ako. I hope na-inspire po kayo. At syempre, yung kwento ng buhay ko, pinagaganda ko po yung kwento ng buhay ko. Iba-iba po yung chapter ng life ko. Pero sa bawat chapter po ng life ko, pinipilit ko po talaga, tinatrabaho ko po talaga na pagandahin yung istorya, yung kwento ng buhay ko. Ang tanong, kayo ba? Ready na ba kayo na pagandahin ang kwento ng buhay mo? Pakitype naman dyan kung ready na kayo. Pakitype ng yes kung ready na kayo. Yan. The moment na nag-type kayo ng yes dyan, dahil ready na kayo, i-claim nyo na yan na mangyayari talaga yan sa life ninyo. Okay? Anyway, tapos na po ako. Maraming salamat po sa nanatili, nanood, nakinig, iminulat ang mata, binuksan ang tenga para ma-inspire ko po. I hope na makatulong po ako sa inyo sa pagpapaganda ng buhay ninyo at sama-sama po tayong pagandahin ang kwento ng buhay ng bawat isa. Magtulungan po tayo, magilahan pataas. Ako po muli si Miss Rosel Magnayi, aka Miss Magnificent, ang nagsasabing, your positive mind will give you your positive life. Thank you so much. Back to Master Host.